Meron isang OFW nating kababayan na nasentensyahan siya ng death sentence. Yun nakakalungkot, guys. So based dito sa balita ng Kuwait City News, ayan, nakalagay dito, Saudi Arabia carries out death sentence for Filipino man convicted of murder. A Filipino national was executed on Saturday, #Saudi Arabia, for the murder of a Saudi citizens. Ayan yung lokal. Okay? The crime involved a dispute that led to the convict striking the victim with a hammer. Ayan, siguro pinokpok niya ng hammer, yung tawag doon, martilyo. Ayan, sa Bisaya. Ayan, tama, Tagalog, martilyo. So, resulting in his death. Okay, victim with a hammer resulting in death. After a thorough investigation, he was convicted and sentenced to death. Ayan, yun yung nakakalungkot, guys. The sentence was upheld by higher court and carried out of October 5 in the Eastern Province. The Saudi Ministry of Interior emphasized the kingdom commitment to justice and security while warning others against similar crime. Ayan, so minawarningan na po tayo doon sa mga kapwa nating OFW na huwag gayahin tong ganitong pangyayari. Okay, so nakakalungkot, mayroon na naman tayong isang OFW na kababayan. Okay, sana makipag-usap yung gobyerno natin regarding dito. And may mga nagko-comment naman dito, di ko alam bakit ganito yung mga comment. Sabi nito, balik na Tatay Diggs, supporter OFW. Anong kaugnayan ni Tatay Diggs? Tagal na wala sa politiko. Anong meron? Bakit nung nakaupo ba si Digong, ex-president, may nangyari ba? Wala rin naman na. Eh, dito nga sa Pilipinas, siya ang gumagawa ng batas eh. 'Di ba? Hindi na dumadaan sa hearing eh. Wala na. Tigok agad ka. Diyos ko, pag sila walang bitay, kahit sila ang may kasalanan. Pero pag tayo ang kahit self-defense pa yan, tama. Yun ang advice nila. Pag local daw ang na may problema, sila yung alam nyo na, wala nangyayari. So, meron naman dito, wag isisi sa Pangulo. Ang nangyayari, tayo din ang gumagawa. Tama. Di ba? Ba't nyo isisisi sa ano natin, sa gobyerno? May nakalagay pa, I miss Duterte, he love all OFW. No, hindi all. Hindi rin ako agree dyan. Ikaw lang silent. Dito po sa Saudi, at kung anong kinukuha mo, yun din ang kabayaran. Kahit nga Arabian din sila, lang Pilipino. O kahit ibang lahi, kahit kapwa nila, pagka kinuha mo yung buhay, ganun. So depende yan sa investigation, kung self-defense. Okay, so depende yan. Okay? And hindi nyo isisisi sa presidente sa nakaupo. Tayo mga OFW ang gumagawa. Huwag daanin sa init ng ulo. Itong kapwa natin, total, andyan na rin naman. So, ingat na lang kabayan. Huwag natin daanin sa ako, family driver. Nakaranas din ako minsan ganyan. Mainit ang ulo pag mamaniho kasi may mga iba ugali, di ba? Pero isipin natin yung pamilya. Huwag natin nakukuha sa init ng ulo. Minsan, wala tayong magagawa. Ganun, nangyari na yan. Kaya payo ko sa mga kapwa OFW, dahan-dahan lang, hinay-hinay lang bago nyong gawin. Kasi sa bandang huli, nasa ibang bansa po tayo, pagsisihan natin. Okay, huwag natin daanin sa init ng ulo. Yung mga gumagawa ng mga illegal dyan, pag nabasa nyo ito, alam nyo, gumagawa ka ng illegal, alam mong bawal dito sa bansa natin sa Saudi, pero pinipilit mo pa rin. Laging iniisip natin, bahala na. Laging bahala na. Pero sa bandang huli, iyak-iyak, di ba? Hingi ng tulong, di ba? Gumagawa ka ng kasalanan at consequence mo yan pag paparusahan ka. Ngayon, hingi ka ng tulong sa inyong mga kamag-anak, hingi tulong sa gobyerno, utusan mo pa. Ikaw naman ang gumagawa ng kapahamakan mo eh. Ngayon pa lang alam nyo na mali yan, tapos gagawin nyo. Ngayon magsisisi kayo, sorry na. Ginawa nyo na, pero alam nyo. Nigits nyo, mga ugag. Di ba? So, hindi ko na masisisi si kabayan. Hindi natin alam kung anong dahilan. Baka nga mayan, may dahilan siya. Bakit niya ginawa? Di ba? May ganun talaga. Kailang iba ang batas dito. Kung kahit sabihin mo, may kasalanan yung inano mo, kinuha mo pa rin yung buhay niya, wala tayong magagawa. Okay? Ganun talaga. Okay? Kaya ingat tayo mga kapwa ko OFW. Huwag po natin daalin sa init ng ulo. Okay? So, share this video. God bless and bye-bye.